Alam niyo, madalas nating mapanood sa mga teleserye ang kwento ng isang mayamang bilyonaryo na na-in-love sa kanyang simpleng assistant, hindi ba? Pero ang kwento ni na Armando at Clarice ay iba. Hindi tong typical na fairy tale lang. Dito, masasaksihan natin kung paano isang cold-hearted zillionaire ay natutong magbaba ng kanyang sarili. At kung paano ang isang matapang na babae ay nanindigan para sa kanyang dignidad laban sa mapanghusgang alta sosyedad, mula sa mga lihim na tagpo sa loob ng opisina, sa matinding banta ng isang makapangyarihang ina hanggang sa pagtaka sa tahimik na probinsya. Itong kwentong ito ay puno ng twist na totoong kapupulutan ng aral. Kaya naman, wag na nating patagalin pa. Sabay-sabay nating tunghayan kung paano nga ba nagwakas ang kanilang hidden affair patungo sa isang wagas na kasalan. Gaano mo katagal kayang panindigan ang isang kasinungalingan kung ang puso mo na ang mismo ang unti-unting bumibigay sa bawat gabi ng iyong pagtatagpo? Si Clarice ay isang simpleng babaeng walang ibang hangad kung hindi ang isalba ang buhay ng kanyang may sakit na ina. Sa isang iglap, dala ng isang pagkakamali sa isang marangyang pagtitipon, gumuho ang kanyang mundo nang matanggal siya sa trabaho at pagbantaang ipakulong. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang kamay ng kaligtasan ang umabot sa kanya. Ang kamay ng pinakamakapangyarihan, pinakamayaman at pinakamalamig na lalaki sa buong bansa. Si Armando Vertucio, isang zillionaire, isang walang awang negosyante na kinatatakutan ng lahat at isang lalaking nakakulong sa ginto ngunit lason na hawla ng kanyang pamilya. Upang takasan ng isang pilit na kasunduan sa kasal, nag-alok si Armando ng isang kasunduan kay Clarice na mahirap tanggihan. 1,000,000 allowance buwan-buwan, libreng pagpapagamot sa kanyang ina. Lahat ng karangyaan sa mundo ay nasa kamay na ni Clarice, ngunit ang kapalit, isang lihim na relasyon. Magiging girlfriend kita sa likod ng mga saradong pintuan, Clarice. Pero tandaan mo ito, walang puwang ang pag-ibig sa kontratang ito. Huwag na huwag kang aasa na magiging akin ka sa harap ng mundo. Sa ilalim ng malalamot na ilaw ng penthouse ni Armando, magkasama silang bumuo na sarili nilang mundo. Ang bawat haplos ay may kuryente. Ang bawat halik ay may naglalagablab na pagnanasa at ang bawat gabi ay puno ng mga bulong na tila totoo. Sa umaga, sila ay estranghero bilang boss at assistant. Ngunit sa gabi, sila ang nagmamay-ari sa isa't isa. Ngunit paano kung kasundo ang dapat ay purong transaksyon lang ay unti-unti nang nababahiran ng totoong nararamdaman? Paano kung ang pusong bato ng bilyonaryo ay natutunan ng tumibok para sa isang ordinaryong babae? Habang lumalalim ang kanilang ugnayan, ang mga banta ng lipunan, ang puot na mapagmataas na pamilya ni Armando at ang pagpasok ng isang sosyal na karibal ay unti-unting magpapasabog sa kanilang sekreto. Isang malaking iskandalo ang yayanig sa buong bansa at ang mga larawan ng kanilang lihim na affair ay ikakalat upang sirain sila. Sa oras na papiliin si Armando sa pagitan ng kanyang trilyong yaman, ng kanyang pangalan at ng babaeng nagturo sa kanyang magmahal, handa niya bang talikuran ang kanyang imperyo o mananatili na lang ba si Clarice ng isang nakatagong alaala, isang hidden affair na kailangang ibaon sa limot? Patawad, Clarice, pero kailangan mo umalis. Ang mga salitang wawasak sa puso ng dalaga habang bitbit ang isang lihim na lalong magpapabago sa kanilang tadhana. Ang bunga ng kanilang mga gabi sa dilim, saksihan ng isang kwento ng sakripisyo, selos, matinding pagnanasa at wagas na pag-ibig na susubukin ng yaman at kapangyarihan. Ang nakakatuling ingay ng marangyang orkestra at ang matataling tunog ng mga nag-uumpugang baso ng kristal ay tila ba musika ng mga Diyos sa loob ng engranding ballroom ng Vertucio Grand Hall. Amoy na amoy sa hangin ng mamahaling pabango ng mga alta sosyedad, ang usok ng mga imported na sigarilyo sa labas at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak na inangkat pa mula sa Europa. Ngunit para kay Clarice,
Ang marangyang silid na yon hindi palaruan, ito ay isang battlefield. Gumagalaw ang kanyang mga paa sa ilalim ng suot na simpleng uniforme ng isang part-time server. Itim na palda na lagpas tuhod, puting polo at isang vest. Hawak ang kanyang nanginginig ng mga kamay ang isang pilak na tray na naglalaman ng 6 na baso ng pinakamamahaling champagne. Kailangan niya maging maingat. Isang maling hakbang, isang baso na mababasag ay katumbas ng bawas sa kanyang kakarampot na sahod. At ang sahod na yon ang nag-iisang pag-asa niya para mabili ang mamahaling gamot sa puso ng kanyang ina na kasalukuyang nakaratay sa pampublikong ospital. Paumanhin po. Excuse me po. Mahinang bulong ni Clarice habang sumisingit sa pagitan ng mga nagtatawanang negosyante. Tuyong-tuyo ang kanyang labi at ang kanyang likod ay sumasakit na sa halos 5 oras na walang tigil na pagtayo. Biglang tila ba huminto ang ikot ng mundo, ang malalakas na tawanan ay napalitan ng bulungan at ang mga mamahaling hiyas ng mga matatandang matrona ay tila nawalan ng kislap nang bumukas ang dambuhalang pinto ng ballroom. Pumasok ang isang lalaki, si Armando Vertusio, ang nag-iisang tagapagmana ng Vertusio Global Empires. Ang zillionaire nagmamay-ari ng halos kalahati ng mga nagtataasang gusali sa bansa. Matangkad ito, may tindig na tila isang emperador at nakasuot na isang custom-tailored na black tuxedo na lalong nagpapadakila sa kanyang perpektong pangangatawan. Ang kanyang mukha ay tila nililok ng isang master artist. Matangos ang ilong, makasalanan ng kapal ng mga labi at may mga matatalim. Madidilim na mata na tila kayang basahin ang iyong buong pagkatao sa isang tingin lamang. Ang kanyang aura ay malamig, mailap at nakakatakot. Siya ang definisyon ng isang cold-hearted billionaire. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang naglalakad si Armando sa gitna ng pasilyo, lumingon siya sa direksyon ni Clarice. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang madilim at misteryosong titig ni Armando ay tumama sa nangangambang mga mata ng dalaga. Pakiramdam ni Clarice ay diniluyan na siya ng kuryente mula ulo hanggang paa. Ang kanyang puso ay nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Sa sobrang taranta at takot na baka mapansin ng bilyonaryong kanyang pagtitig, mabilis na umiwas ang tingin si Clarice at humakbang pabalik. Ngunit hindi niya napansin ang isang mayabang na guest na noon ay may hawak ding baso. Isang malakas na kalansing na nang basag na kristal ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang mamahaling pulang champagne sa tray ni Clarice ay natapon hindi lang sa sahig, kundi direkta sa puting-puting polo at mamahaling tuxedo ng lalaking nabangga niya. Ano ba? Tanga ka ba? Galit na sigaw ng lalaki na nakilala bilang isa sa mga malalaking investor ng kumpanya. Hindi mo ba alam kung magkano ang suit na ito? Mas mahal pa ito sa buong buhay mo. Baka walang server. Paumanhin po sir, hindi ko po sinasadya. Humihingi po ako ng kapatawaran. Nanginginig na pakiusap ni Clarice habang mabilis na lumuhod sa sahig upang pulutin ang mga nabasag na kristal. Kahit nang matatalas na dulo nito ay unti-unti nang humihiwa sa kanyang mga daliri. Umaagos ang luha sa kanyang mga mata, halo-halong hiya at takot ang namamayani sa kanya. Anong kaguluhan nito? Isang matabat galit na lalaki ang sumingit, ang hotel manager. Nang makitang nangyari, halos mamula ito sa galit. Clarice, napakabobo mo talaga. Tanggal ka na sa trabaho at huwag mong iisipin na makukuha mo ang sahod mo ngayong gabi. Dahil pambayad niya sa pinsala at kung hindi sapat ipapakulong kita. Parang gumuho ang langit sa ulo ni Clarice. Kung mawawalan siya ng trabaho, kung walang sahod, paanong gamot ng kanyang ina? Mamamatay ang ina niya. Pakiusap po, sir. Huwag po. Kailangan ko po ng trabahong ito. Ang nanay ko po. Pagmamakaawa ni Clarice habang nakaluhod pa rin sa sahig. Umiiyak sa harap ng daan-daang mayayaman na nanunood at nagbubulungan lamang. Iwanan niyo siya. Ako ang bahala sa kanya. Isang bariton at malamig at may otoridad na boses ang puputol sa ingay. Lumapit si Armando Vertusio. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat ngunit suwabe. Tinignan niyang manager gamit ang isang mapanganib na titig. Ang hotel manager ay kagad na namutla, nagbago ang tono at paulit-ulit niya yumuko. Opo Mr. Vertusio, kayo po masusunod. Binalingan ni Armando si Clarice na kasalukuyang nakatingala sa kanya. Luhaan at sugatan ang mga kamay.
Walang emosyon ang mukha ng bilyonaryo, ngunit may kakaibang kislap sa mga mata nito. Tumayo ka dyan, utos ni Armando. Sumunod ka sa akin sa penthouse suite, ngayon din. Walang nagawa si Clarice kundi ang sumunod sa likod ng malalaking bodyguard ni Armando habang ang mga mata ng mga bisita ay nakasubaybay sa kanila. Pagpasok sa pribadong elevator patungo sa pinakatuktok ng hotel, ang katahimikan ay nakakabingi. Amoy na amoy ni Clarice ang palalaking scent ni Armando na tila ba pumupuno sa buong espasyo. Pagkabukas ng pinto ng penthouse, tumambad ang isang napakalawak na silid na puno ng karangyaan, mga glass wall na nakaharap sa kumikinang na ilaw ng syudad, mga kasangkapang gawa sa mamahaling katad at isang malaking kama sa dulo. Kumarap si Armando kay Clarice. Inalis nito ang kanyang suit jacket at ibinato sa sofa. Pagkatapos ay dahan-dahang niluwagan ang kanyang black tie. Umupo ito sa isang swivel chair. At tiningnan si Clarice mula ulo hanggang paa. Alam ko kung sino ka, Clarice. Alam ko ang sitwasyon ng pamilya mo. Alam ko kailangan mo na 500,000 piso para sa operasyon ng ina mo. Sa susunod na linggo, diretsahan na agad ni Armando na bumasag sa katahimikan. Napasinghap si Clarice. Nayanig siya sa lalim ng impormasyon na alam nito tungkol sa kanya. Paano niyo nalaman? Ano po ang kailangan niyo sa akin, Mr. Vertusio? Wala po akong pambayad sa suit niyo. Isang tipid at malamig na ngiti ang sumilay sa labi ng bilyonaryo. Nilapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa kasama ang isang gintong fountain pen. Hindi ko kailangan ng barya mo, Clarice. Ang kailangan ko ay ikaw, wika ni Armando. Ang kanyang boses ay tila isang lason na unti-unting pumapasok sa sistema ng dalaga. Gusto ko na maging personal assistant ko sa umaga, ngunit sa gabi, pagkatapos ng mga oras ng trabaho, magiging girlfriend kita. Isang lihim na relasyon, isang hidden affair. Kumunot ang noo ni Clarice, nalilito at natatakot. Ano ang ibig niyo sabihin? Pinipilit ako ng pamilya ko na pakasalan si Cassandra, ang anak ng isang business tycoon. Ayoko sa kanya, ayoko sa kontrol ng pamilya ko. Kailangan ko ng isang babaeng gaganap bilang lihim kong karelasyon upang magkaroon ako ng dahilan na tanggihan ng kasal. Isang babaeng madaling kontrolin, walang koneksyon sa media at higit sa lahat, kailangan ng pera. Paliwanag ni Armando habang sumasandal sa kanyang upuan. Pirmahan mong kontratang to. Sa oras na mapirmahan mo ito, lilipat ang ina mo sa pinakamagandang pribadong kwarto sa ospital. Babayaran ko ang operasyon niya at bibigyan kita ng 1,000,000 allowance buwan-buwan. 1,000,000 piso? Bulong ni Clarice. Ang halagang yun na hindi niya kikitain kahit na magtrabaho siya habang buhay. Ngunit may takot sa kanyang puso. Anong kapalit, Mr. Vertusio? Anong mga kondisyon? Simple lang, malamig na sagot ng zillionaire habang ang mga mata nito ay tumitig ng mariin sa mga labi ni Clarice. Una, bawal malaman ng kahit na sino ang relasyong ito. Pangalawa, kailangan mong sumunod sa lahat ng iutos ko sa iyo sa loob ng penthouse na ito. At pangatlo, ang pinakamahalaga sa lahat, lumapit si Armando kay Clarice. Ramdam ng dalaga ang init ng hininga ng lalaki nang huminto ito sa kanyang tapat. Itinaas nito ang kamay at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Clarice. Pababa sa kanyang panga. Bawal kang ma-in-love sa aking Clarice. Walang emosyon ng kontratang ito. Purong transaksyon lang. Sa oras na lumabag ka, tapos ang kasunduan at kukunin ko ang lahat ng ibinigay ko sa iyo. Napatitig si Clarice sa papel. Ang panulat ay tila ba napakabigat. Alam niyang sa oras na pumasok siya sa kasunduang ito, binibenta niya ng kanyang kaluluwa sa isang demonyong may mukha ng isang anghel. Ngunit nang maalala niyang mukha ng kanyang inang naghihingalo, napawi ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Kinuha ni Clarice ang panulat. Gamit ang nanginginig na kamay, sinulat niya ang kanyang pangalan sa dulo ng kontrata. Pinanood ni Armando ang bawat galaw ng dalaga. Isang mapanganib at mapaglarong ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Matalinong bata, welcome to my world, Clarice. At simula ngayong gabi, akin ka na. Mabilis na lumipas ang 2 linggo. Para kay Clarice, ang kanyang buhay ay nahati sa 2 magkaibang mundo na may isang sentro, si Armando Vertusio. Sa umaga,
Sa ilalim na nagtataas ang glass ceiling at marangyang marmol ng Vertusio Global Headquarters. Siya si Miss Clarice. Nakasuot ng formal at simpleng corporate attire. Maayos na nakapusod ang buhok at palaging nakayuko kapag nadadaanan ng mga matataas na opisyal. Siya ang masipag, tahimik at walang kibo na personal assistant ng CEO. Tagabitbit ng mga makakapal na folder. Tagatimpla ng kape na may eksaktong 2 patak ng gatas. At walang asukal at tagatanggap ng mga galit ng tawag mula sa mga kliyente. Walang sinuman sa kumpanya ang naghinala na ang simpleng babaeng galing sa hirap ay may iba pang papel sa buhay ng kanilang kinatatakutang boss. Ngunit pagdating ng gabi, kapag ang huling empleyado ay umuwi na at ang mga ilaw sa buong gusali ay patay na, nagbabago ang lahat. Ang tahimik na assistant ay nagiging lihim na pagmamay-ari ng zillionaire. Isang gabi, bandang 11:00 ng gabi, pumasok si Clarice sa marangyang penthouse suite ni Armando sa pinakatuktok ng hotel. Bitbit niyang huling set ng mga foreign structural reports na kailangan nitong pirmahan para susunod na araw. Pagod na ang kanyang katawan, ngunit alam niyang bawal siyang magreklamo. Ligtas na ang kanyang ina sa isang mamahaling pribadong kwarto sa ospital at yun ang tanging mahalaga sa kanya. Pagkabukas ng pinto, sinalubong siya ng amoy ng mamahaling bourbon at ang pamilyar na panlalaking scent ni Armando. Madilim ang silid, maliban sa isang dim light sa gilid ng dambuhalang sofa at ang liwanag ng syudad na bumabalandra sa malalaking glass wall. Nakita niya si Armando. Nakasandal ito sa sofa, nakapikit at maluwag ng pagkakabotones ng unang 3 botones ng kanyang mamahaling polo shirt na nagpapakita ng matikas nitong dibdib. Ang tuxedo jacket ito ay nakahagis lang sa sahig. Mukha itong pagod na pagod mula sa maghapong pakikipagnegosasyon sa mga banyagang namumuhunan. Armando, nandito na mga dokumentong kailangan mong pirmahan. Mahinang bulong ni Clarice. Sa loob ng 4 na sulok ng silid na to, mahigpit na inutos ni Armando na huwag itong tatawaging Sir o Mr. Vertusio. Hindi kumilos si Armando. Hindi rin to nagmulat ng mata. Iwanan mo dyan sa lamesa at lumapit ka dito. Mabilis ipinatong ni Clarice ang mga papel sa glass table. Humakbang siya ng dahan-dahan patungo sa sofa. Nakakaramdam ng pamilyar na kaba na palagi nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso sa tuwing magkasama silang dalawa. May kailangan ka pa ba? Gusto mo ba na ipagtimpla kita ng tsaa para ma-relax ka? Sa isang napakabilis na galaw, minulat ni Armando ang kanyang matatalim at mapanganib na mga mata. Bago pa man makahakbang pabalik si Clarice, hinawakan ni Armando ang kanyang pulso at marahan ngunit may puwersang hinilang dalaga pababa. Napasinghap si Clarice nang mawalan siya ng balanse. Sa isang iglap, napaupo siya ng direkta sa kandungan ng bilyonaryo. Agad na pumulupot ang malalaki at mainit na kamay ni Armando sa kanyang balakang. Kinukulong siya at sinisiguradong hindi siya makakatakas. Ang mukha ni Armando ay ilang pulgada na lamang ang layo sa kanya. Amoy na amoy niya ang hininga nito na may bango ng alak. Manatili ka lang dyan. Huwag kang makulit. Baritonong bulong ni Armando habang sinasandal ang kanyang ulo sa leeg ni Clarice. Huminga ito ng malalim. Tila ba nilalanghap ang natural na bango ng dalaga na unti-unti nagpapakalma sa kanyang magagalit na sistema. Napatigas ang buong katawan ni Clarice. Ang init ng katawan ni Armando na dumaong sa kanyang balat sa kabila ng tela ng kanilang damit ay nagdulot ng kakaibang kuryente. Ang kanyang puso ay nagwawala. Tila ba maririnig ng bilyonaryo ang malalakas na tibok nito sa sobrang katahimikan ng silid. Alam ni Clarice na mapanganib ito. Nakasaad sa kontrata na purong transaksyon ang lahat. Na bawal ang emosyon. Ngunit paano niya pipigilan ang sarili kung sa tuwing gabi ang isang kinatatakutan at cold-hearted na zillionaire ay nagpapakita ng ganitong kahinaan sa kanya? Paano niya mapoprotektahan ang kanyang puso kung ang mga bisig nito ay tila ba nagiging kanlungan niya mula sa malupit na mundo? Armando, baka may makakita sa atin, pautal-utal na saad ni Clarice. Habang sinusubukan na itulak ng bahagyang matigas na dibdib ng lalaki. Inangat ni Armando ang kanyang ulo. Tinitigan niya mga labi ni Clarice. Pababa sa mga mata nito na puno ng takot at paghahangad. Nilapit pa niya ang kanyang muka
hanggang sa magkadikit na ang dulo ng kanilang mga ilong. Sinong makakakita sa atin? Akin ang buong gusaling ito, Clarice. At higit sa lahat, sa loob ng kwartang ito, akin ka. Seryoso at may pag-angkin na saad ni Armando. Dahan-dahang itinaas ni Armando ang kanyang kamay. Dinala ang kanyang mga daliri sa buhok ni Clarice at tinanggal ang pagkakatali nito. Bumagsak ang mahaba at itim na buhok ng dalaga sa kanyang mga balikat. Hinaplos ni Armando ang kanyang pisngi gamit ang kanyang hinlalaki. Napakaganda mo kapag nakalugay ang buhok mo. Ayoko nakikita ka ng iba na ganito. Bulong ng bilyonaryo. Ang kanyang boses ay naging malambing na may halong panganib. Armando, huwag mo sabihin ang mga bagay na yan kung bahagi lang ito ng kontrata. Nasasaktang wika ni Clarice. Natatakot siya. Natatakot siyang tuluyang mahulog sa isang laro na alam niyang sa huli siya ang talo. Isang madilim na kislap ang sumilay sa mga mata ni Armando. Hindi ito sumagot. Sa halip ay masinila niya si Clarice paitaas upang salubungin ang kanyang mga labi. Ang halik na yun na hindi katulad ng mga nauna. Ito ay mas malalim, mas matindi, puno na naglalagablab na pagnanasa at tila ba may tinatagong galit at pumamay-ari. Nanghinang mga tuhod ni Clarice kahit na nakaupo siya. Napakapit siya sa mga balikat ni Armando habang tinatanggap ang bawat halik ng bilyonaryo. Sa likod ng mga saradong pintuan ng penthouse na yon, unti-unti na pagtanto ni Clarice na huli na ang lahat. Ang kanyang puso ay tuloy nang pumasok sa isang digmaan na hindi niya alam kung paano pananalunan. Ang buong ikalimang palapag ng Vertusio Global Headquarters ay mistulang isang mamahaling karnibal ng mga elite. Gabi ng grand anniversary ng kumpanya, ang malalaking kristal na chandelier ay nagpapakalat ng gintong liwanag sa bawat sulok, habang ang mga boses ng mga kilalang politiko, banyagang investors at mga sikat na modelo ay naghahalo sa hangin. Bilang personal assistant, walang karapatang maupo si Clarice. Suot niyang isang asul na bestida, isang simpleng ukay na maingat niyang nilaban at pinlansya. Ngunit sa kabila ng kasimplihan nito, ang tela ay umayakap ng perpekto sa kanyang balingkinitang katawan na lalong nagpalitaw sa kanyang natural na ganda at malapor sila ng balat. Abala si Clarice sa pag-check ng listahan ng mga VIP guest sa tabi ng entrance. Nang maramdaman niya na may lumapit sa kanya. Hi, Miss Clarice. Kanina pa kita pinagmamasdan. Mukhang ikaw ang pinakamagandang tanawin ngayong gabi ah. Isang baritono, ngunit masayahing boses ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Pagangat ng kanyang tingin, nakita niya si Mark Santos, ang bagong talagang head ng marketing department. Gwapo, matangkad, galing sa isang prominenteng pamilya. At kilalang lapitin ng mga babae sa opisina dahil sa pagiging palangiti nito. May hawak itong 2 baso ng mamahaling wine at inabot ng isa sa kanya. Nahihiyang ngumiti si Clarice at marahang itinulak ang baso. Nako Sir Mark, salamat po. Pero bawal po kong uminom habang on duty. Trabaho po muna. I told you, Mark na lang kapag wala tayo sa boardroom. Nakangiting pagpilit ni Mark sabay hakbang na mas malapit kay Clarice. Sobrang lapit na halos maamoy na ni Clarice ang mamahaling panlalaking kulong nito. Alam mo, masyadong matigas magpatakbo ng trabaho si Mr. Vertusio. Baka naman pagkatapos ng event na ito, pwede kitang maanyayahan para sa isang disenteng hapunan o kahit na kape man lang. Hindi alam ni Clarice ang isasagot. Ang kanyang mga mata ay umikot sa paligid, natatakot na baka may makakita sa kanila. Mark, kasi, ngunit bago pa man matapos ni Clarice ang kanyang sasabihin, ang mainit at masayang atmosfera sa kanilang pagitan ay biglang naglaho. Isang napakabigat, malamig at tila sumasakal na presensya ang dumaong sa kanilang likuran. Ang paligid ay biglang tumahimik para kay Clarice nang marinig niya ang tunog na mabibigat na hakbang ng mamahaling sapatos. Si Armando Vertusio, nakatayong bilyonaryo, 1 metro ang layo sa kanila. Ang kanyang 2 kamay ay nakapasok sa bulsa ng kanyang itim na pantalon, ngunit ang kanyang muka ay mistulang isang madilim na bagyo. Ang kanyang matatalim na mga mata ay nakatitig ng mariin. Hindi kay Clarice, kung hindi direkta sa mga mata ni Mark. Ang panga nito ay nakatigas at ang aura nito ay nagbababala ng isang mapanganib na pagsabog.
Mr. Santos, malamig na tawag ni Armando. Ang kanyang boses ay mahaba, ngunit may hatid na kakaibang talim na kayang pumutol ng bakal. Akala ko ba yabala ka sa pag-asikaso ng mga foreign investors mula sa Japan na nasa kabilang VIP lounge? Bakit parang mas may oras ka pang makipagkwentuhan at mang-abala sa aking personal assistant? Agad na namutla si Mark. Ang mapaglarong ngiti nito ay napawit mabilis itong napaayos ng tayo. Halatang nasindak sa kakaibang galit na ipinapakita ng kanilang CEO. Mr. Vertusio, humihingi po ako ng paumanhin. Nagtatanong lang po ako tungkol sa schedule ng huling talakayan para bukas. Ang schedule ay pinadala na sa email mo. 3 araw na nakakalipas, Mr. Santos. Tugon ni Armando. Dahan-dahang humakbang patungo sa gitna ng dalawa. Tuluyang hinarangan si Clarice mula sa paningin ni Mark. Umalis ka sa harap ko bago ko maisipang humanap ng bagong marketing head. Bukas na bukas din. Oo po sir, pasensya na po. Pautal-utal na sagot ni Mark bago mabilis na tumalikod at halos tumakbo palabas ng bulwagan. Nang maiwan silang dalawa, hindi tumingin si Armando sa paligid. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon na kay Clarice. Hinawakan niya ang siko ng dalaga ng sapat na higpit upang mapasinghap ito sa sakit. Sumunod ka sa akin sa opisina. Ngayon din, utos ni Armando sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Halos makaladkad si Clarice sa pagsunod sa malalaking hakbang ng bilyonaryo patungo sa kanyang pribadong opisina sa dulo ng pasilyo. Pagkapasok nila, marahas na sinara ni Armando ang pinto. Hinarap niya si Clarice. Ang kanyang dibdib ay nagbabataas sa matinding galit. Ano yun, Clarice? Nakikipag-flirt ka ba sa harap ko mismo? Galit na asik ni Armando habang tinatanggal ang kanyang tuxedo jacket at maras na binabato to sa mesa. Hindi ako nakikipag-flirt, Armando. Kinakausap niya lang ako ng maayos tungkol sa kape at... Kape? Putol ni Armando. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid. Lumapit siya kay Clarice hanggang sa mapasandal ang likod ng dalaga sa malamig na kahoy ng pinto. Nilagay niya ang kanyang 2 kamay sa magkabilang gilid ng ulo ni Clarice. Kinukulong ito sa kanyang mga bisig. Nakalimutan mo na bang kontrata natin, Clarice? Ha? Sa loob ng kumpanyang ito, sa labas o kahit saan, akin ka. Sa akin lang ang atensyon mo. Trabaho lang ginagawa ko, Armando. Bakit ka ba nagagalit ng ganyan? Bahagi ba ng kontrata ang pagbawalan ako na makipag-usap sa ibang tao? Naiiyak na depensa ni Clarice, gulat at natatakot sa kakaibang tindi ng selos na nakikita niya sa mga mata ng lalaki. Oo, bahagi ng kontratang huwag mong titignan o ngingitian ng ibang lalaki sa parang ipinapakita mo sa akin, sigaw ni Armando. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa mapupulang labi ni Clarice na nanginginig sa takot. May kung anong apoy ang sumiklab sa pagitan nilang dalawa. Isang tensyon na hindi lang basta galit kundi isang naglalagablab na pagnanasa na matagal nang itinago sa likod ng mga malamig na salita. Hindi na napigilan ni Armando ang kanyang sarili. Dinamba niya ang mga labi ni Clarice na isang halik na puno ng pag-angkin, lupit at matinding selos. Napahawak si Clarice sa pulo ni Armando habang ang bilyonaryo ay unti-unting nawawala sa kanyang sarili. Pilit na pinaparamdam sa dalaga kung sino ang tunay na nagmamay-ari sa kanyang puso at katawan. Sa mga sandaling yon, alam ni Clarice na ang laro ay tuluyan na nagiging totoong digmaan ng emosyon. Ang sikat ng araw na tumatama sa naglalakihang glass wall ng Vertusio Global Headquarters ay hindi sapat upang mapawi ang lamig ng biglang bumalot sa buong lobby. Para kay Clarice, ang hapon na yon ang naging simula ng kanyang pinakamatinding bangungot. Habang maingat niyang inaayos sa mga panlabas na ulat sa kanyang desk, isang marangyang gintong elevator ang bumukas. Mula dito ay lumabas ang isang matandang babae na nagtataglay ng aura na tila isang reyna ng kadiliman. Si Madam Elizabeth Vertusio, ang ina ni Armando. Suot nito ang isang mamahaling kulay gatas na Chanel suit, tadtad ng mga dambuhalang perlas sa lieg at tenga at may hawak na Hermes na bag. Sa likod nito ay 4 na malalaking bodyguard na nakatuksido na tila ba handang pumatay sa isang utos lang ng matanda. Dere-derechong naglakad si Madam Elizabeth patungo sa pribadong opisina ng kanyang anak. Ngunit nang mapansin niya ang lamesa ng personal assistant, bigla itong huminto.
Ang kanyang mga mata na kasing talim at kasing lamig ng kay Armando ay tumama sa mukha ni Clarice. Tinignan niyang dalaga mula ulo hanggang sa paa na tila ba isa itong maduming basahan na nakasagabal sa kanyang daanan. "Ikaw bang bagong personal assistant ng anak ko?" tanong ni Madam Elizabeth. Ang kanyang boses ay mahinhin ngunit may dalang bigat na tila kayang durugin ang pagkatao ni Clarice. Mabilis na tumayo si Clarice. Pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na mga tuhod. Yumuko siya ng bahagya bilang paggalang. "Opo, madam. Ako po si Clarice. Magandang hapon po." Isang mapait at nakakatindig balahibong tawa ang pinakawala ng matanda. Humakbang ito ng mas malapit dahilan upang maamoy ni Clarice ang napakatapang na pabango nito na amoy rosas at pera. Clarice, isang ordinaryong pangalan para sa isang ordinaryong babae. Makinig ka sa akin ng mabuti, bata. Marami na ako nakitang mga babaeng katulad mo. Galing sa hirap, walang pangalan, ngunit may lakas ng loob na gamitin ang kanilang mukha at katawan para pag-akit sa mga mayayamang lalaki at umakyat sa lipunan. Huwag na huwag mong susubukan ang larong yan kay Armando. Napatigas ang buong katawan ni Clarice. Parang sinaksak ng nambuhalang karayom ang kanyang puso. Ang kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa ay mahigpit na nakakuyom. "Madam, trabaho lang pong ginagawa ko dito." "Mabuti kung ganon." Putol ni Madam Elizabeth, ang kanyang mga mata ay lalong naging mapanganib. "Dahil bago pa man magsimula ang kahit na anong ambisyon mo, sinisigurado ko sayo na may nakalaan ng mapapangasawang anak ko. Isang babaeng kapantay ng aming yaman at dugo. At huwag mong dudungisan ang pangalan ng mga virtusyo dahil sa isang pitik ko lang kaya kong ipabura ang buong pamilya mo sa mundong ito." Matapos bitawan ang marahas na banta, tuluyang pumasok si Madam Elizabeth sa opisina ni Armando. Nang maisaradong pinto, tuluyang nanghina si Clarice. Napaupo siya sa kanyang upuan. Hawak ang kanyang dibdib na tila ba kapos sa hangin. Umaagos ang luha sa kanyang mga mata na pilit niyang pinunasan gamit ang likod ng kanyang mga kamay. Doon tuluyang tumama sa kanya ang katotohanan na gaano man siya kalapit kay Armando sa loob ng penthouse. Sa harap ng totoong mundo, siya isang basura na madaling itapon. Paglipas ng isang oras, muling bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Madam Elizabeth, ngunit sa pagkakataong ito, kasama na nito ang isang napakagandang babae na kadarating lang. Si Cassandra, ang anak ng isang zillionaire oil tycoon. Suot nito ang isang nagkikinangang pulang bestida, may perpektong muka at may tawang tila musika sa pandinig. Nakita ni Clarice kung paano hinawakan ni Cassandra ang kamay ni Armando habang pinapalabas sila patungo sa elevator. Si Armando ay walang emosyon, ngunit hindi rin ito tinanggal ang kamay ng dalaga. Tinignan ni Armando si Clarice nang dumaan sila, ngunit mabilis na nag-iwas ang tingin ang bilyonaryo. Nang gabing yon, ang penthouse, ang buong silid ay nababalutan na nakakabinging katahimikan. Abala si Clarice sa paghahanda ng hapunan sa kusina. Ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Ang mga luha ay unti-unting pumapatak sa ibabaw ng hinihiwa niyang mga gulay. Naramdaman niyang isang pamilyar na init. Lumapit si Armando mula sa kanyang likuran at dahan-dahang pinulupot ang kanyang mga kamay sa balakang ng dalaga. Isinandal nito ang kanyang baba sa balikat ni Clarice. "Kanina ka pa walang kibo sa sasakyan. Anong problema?" Bulong ng bilyonaryo. Kumarap si Clarice sa kanya at marahang tinanggal ang mga kamay nito. Ang kanyang mga mata ay mapupula at puno ng labis na sakit. "Armando, nakita ko ang ina mo kanina. Kasama niya si Cassandra. Ang ganda niya, Armando. Bagay na bagay sila. Bagay na bagay kayo." Kumunot ang noon ni Armando, bakas ang inis sa kanyang muka. "Huwag mong isipin na sinasabi ng ina ko, Clarice. Alam mo ang kasunduan natin. Ikaw ang nandito sa tabi ko ngayon. At sapat na yun." "Sapat na? Sapat na ba ang magtago sa dilim?" Tuluyang sumabog ang emosyon ni Clarice. Ang kanyang boses ay nanginginig sa iyak. "Para sa'yo, madali lang dahil ikaw ang makapangyarihan. Pero ako, binalaan ako ng ina mo, Armando. Sinabi niya na kaya niya akong ipabura sa mundo. Hanggang kailan natin itatago ito? Hanggang kailan ako magiging lihim na affair mo habang ang buong mundo ay naghahanda para sa kasal mo sa iba?" Napatitig si Armando sa kanya. Ang galit sa kanyang muka
ay unti-unting napalitan ng isang malalim at madilim na emosyon. Humakbang siya ng mas malapit at marahas na hinila si Clarice sa kanyang dibdib. Niyakap ito ng napakahigpit na tila ba natatakot na mawalang dalaga. "Huwag kang makinig sa kanila, Clarice. Huwag kang aalis," bulong ni Armando. Ang kanyang baritonong boses ay may halong pakiusap na ngayon lang narinig ni Clarice. "Aayusin ko lahat ng ito. Manatili ka lang sa tabi ko." Sa kabila ng higpit na niyakap na yun ay mas lalong natakot si Clarice. Dahil sa katahimikan ni Armando tungkol sa hinaharap, alam niyang ang bagyong paparating ay kayang magwasak sa kanilang dalawa. Ang sunod-sunod na banta ni Madam Elizabeth at ang lalaking tensyon sa opisina ay tuluyan ng lumason sa katahimikan ni Clarice. Upang takasan ang sumasakal na gulo ng Maynila, nagpasya si Armando na dalhin ang dalaga sa isang pribadong rest house ng mga Vertusio, isang malawak na asyenda na nakatago sa gitna ng mga nagtataasang bundok at lunti ang bukirin ng isang malayong lalawigan. Walang mga media, walang mga bodyguard sa loob ng bahay at walang ingay ng syudad. Isang linggong bakasyon na sila lang dalawa ang makakaalam. Para kay Clarice, ang lugar na yon ay isang buhay na paraiso. Nakasuot lang siya ng isang simpleng puting sundress habang naglalakad sa ilalim ng mga puno ng prutas. Hinayaan ng sariwang hangin na laruin ang kanyang nakalugay na buhok. Dito, sa ilalim ng asul na langit, nakita niyang ibang mukha ni Armando. Ang mailap, nakakatakot at cold-hearted na zillionaire ay biglang naging isang maalaga at nakangiting lalaki. Nagsuot ito ng simpleng t-shirt at shorts, isang anyo na hinding-hindi ipapakita ng isang Armando Vertusio sa mga business meeting sa Maynila. "Nagustuhan mo bang lugar?" tanong ni Armando habang papalapit sa kanya. May hawak na 2 baso ng sariwang juice. "Napakaganda dito, Armando. Parang nawalang lahat ng bigat at takot sa dibdib ko," nakangiting sagot ng dalaga habang tinatanggap ang baso. Umupo sila sa isang malaking duyan na nakatali sa pagitan ng 2 matatandang puno ng mangga. Isinandal ni Clarice ang kanyang ulo sa matigas ngunit komportableng dibdib ni Armando habang pinapakinggan ang regular at kalmadong tibok ng puso nito. Sa mga sandaling yon, naramdaman ni Clarice ang tunay na kapayapaan. Walang kontrata, walang lihim na relasyon at walang mapanghusgang mga mata. Parang 2 normal na tao na nagmamahalan lang sa gitna ng mundo. "Clarice," may hinahon na tawag ni Armando sa kanya at malambing at baritonong boses habang dahan-dahang pinaglalaruan ang mga daliri ng dalaga. "Kung hindi ako isang Vertusio, kung isa lang akong ordinaryong lalaki na walang trilyong yaman o pangalan, mamahalin mo ba ako?" Napatigil ang paghinga ni Clarice. Inangat niya ang kanyang tingin at napatitig sa mga madidilim na mata ng bilyonaryo. Ang tanong na yon ay bumasag sa huling pader na matagal niyang itinayo upang protektahan ang kanyang sarili. "Armando, hindi naman ang pera, ang kumpanya o ang kapangyarihan mong nakikita ko sa tuwing kasama kita." Emosyonal na pahayag ng dalaga habang ang kanyang mga mata ay unti-unting nagtutubig. "Ang mismong ikaw, ang lalaki nag-alaga sa akin sa likod ng mga saradong pinto. Ang lalaki nakikinig sa akin, ang mismong ikaw, ang minahal ko." Sa wakas, naamin din niya ang totoong nararamdaman ng kanyang puso. Isang malalim at totoong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Armando. Isang ngiti na hindi pa nakikita ng kahit na sinong tao sa buong buhay nito. Inilapit ng bilyonaryo ang kanyang muka at tinalikan si Clarice ng may labis na lambing. Walang pilitan, walang pagmamadali at walang bangis ng selos. Isang halik na nagpapahayag ng mga salitang hindi pa nila kayang bitawan ng malakas dahil sa gapos ng kanilang realidad. Nang gabing yun, sa ilalim ng liwanag ng buwan at milyong bituin sa langit, mas naging matindi ang kanilang pagsasama. Sa loob ng pribadong silid ng rest house, hinayaan nila ang init ng kanilang katawan ang magsalita para sa kanilang mga damdamin. Bawat haplos ni Armando ay puno ng pag-iingat at paggalang. Na tila ba si Clarice ang pinakamahalagang hiya sa kanyang buhay. Para kay Clarice, kahit na matapos ang kasunduan nilang ito at itapon siya pabalik sa hirap, sapat na ang alaalang ito para mabuhay siya habang buhay. Subalit habang magkayakap silang natutulog sa gitna ng katahimikan ng lalawigan, hindi nila alam na ang bagyong tuluyang wawasakin sa kanilang paraiso ay kasalukuyan na naglalagablab sa Maynila.
Isang traidor, ang lihim na kumukuha ng mga larawan sa kanilang pag-alis at ang mitya ng pagsabog ay nakahanda na sa kanilang pagbabalik. Ang pagbabalik ni na Armando at Clarice sa Maynila mula sa maikling paraiso sa lalawigan ay sinalubong ng isang nakakabinging katahimikan na agad na nagpabigat sa dibdib ng dalaga. Pagpasok pa lamang ni Clarice sa lobby ng Vertusio Global Headquarters, naramdaman niya ng kakaibang enerhiya sa paligid. Ang mga gwardya na dati formal na tumatango sa kanya ay umiwas ng tingin. Ang mga receptionist at mga empleyado na nakasabay niya sa elevator ay biglang nagbulungan. Sabay sulyap sa kanyang may halong puot, pandidiri at pangahamak. Tuyong-tuyo ang labi ni Clarice habang naglalakad patungo sa kanyang desk. Doon ay nakita niya ang sanhi ng kaguluhan. Isang nakabukas na tablet ang iniwan ng isang katrabaho sa kanyang lamesa. Nang tignan niya ang screen, halos gumuho ang buong daigdig ni Clarice. Ang kanyang mga kamay ay nanginig at ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang mga larawan nila ni Armando, mga kuha sa loob ng parking lot habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Ang mga tagpo sa seryosong pag-uusap nila sa loob ng sasakyan at ang pinakamalala, ang mga malalapit na kuha sa kanila sa asyenda sa lalawigan habang magkayakap sa ilalim ng puno ay kalat na kalat sa lahat ng nangungunang website at social media platforms. Ang headline na nakasulat sa malaking pulang letra ay tila isang lason na pumatay sa kanyang dignidad. The Zillionaires' Hidden Affair. Isang simpleng assistant ginamit ang katawan at pang-aakit upang masilo ang tagapagmana ng Vertusio Global. Bago pa man makahinga ng maluwag si Clarice, dalawang naglalakihang bodyguard ng pamilyang Vertusio ang lumapit sa kanyang harap. Ang kanilang mga muka ay walang emosyon. Miss Clarice, pinapatawag po kayo sa boardroom ngayon din. Huwag na po kayong magabala pang magayos ng gamit. Nanginig ang mga tuhod ni Clarice. Bawat takbang patungo sa boardroom ay tila ba paglalakad patungo sa sarili niyang bitayan. Pagbukas ng dambuhalang pinto ng silid, sinalubong siya na naglalagablab na tensyon. Naroon ang board of directors, mga matatandang milyonaryo na galit na nakatingin sa kanya. Sa gilid ay nakatayo si Cassandra na umiiyak habang inaaliw ng kanyang amang oil tycoon at sa dulo ng lamesa nakatayo si Madam Elizabeth na mistulang isang reyna na handang pumugot ng ulo. Si Armando ay nasa tabi ng bintana, nakatalikod sa lahat, nakakuyom ang mga kamao sa loob ng bulsa ng kanyang pantalon. Narito nang mapangahas na manggagamit, maras na saad ni Madam Elizabeth. Ang kanyang boses ay puno sa buong silid. Lumapit ang matanda kay Clarice at walang amaw na binato sa mukha ng dalagang isang makapal na tabloid. Tingnan mong ginawa mo sa reputasyon ng pamilya ko. Dahil sa kalapas-tanganganan mo, bumaba ng 10% ang stocks ng Vertusio Global sa loob lang ng 2 oras. Sinira mong kasunduan ng anak ko kay Cassandra. Hindi po totoo yan, madam. Hindi ko po inakit si Armando. Naiiyak at nanginginig na depensa ni Clarice. Ang mga luha ay tuluyan ng umagos sa kanyang mga pisngi. Lumingon siya sa dulo ng silid, nagmamakaawa. Armando, magsalita ka naman oh. Sabihin mo sa kanilang totoo. Sabihin mo sa kanila ang kasunduan. Dahan-dahan na lumingon si Armando, ngunit ang mukha ng zillionaire ay walang emosyon. Malamig, mailap at tila ba isang stranghenor na hindi niya nakasama sa isang kama. Walang bakas na lalaki nagpahayag ng lambing sa lalawigan. Ang kanyang katahimikan ay mas matalas pa sa kahit na anong kutsilyo na sumasalakay sa puso ni Clarice. Inilabas ni Madam Elizabeth ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bag, isang tseke. Marahas nitong ibinalandra sa gitna ng lamesa. 100 milyong piso, Clarice. Isang halagang hindi mo makikita. Kahit na magbenta ka ng laman buong buhay mo. Kunin mo yan at pirmahan mo ang non-disclosure agreement. Lumayas ka sa kumpanyang ito at huwag na huwag mo nang papasubukan ang buhay ng anak ko. Tapos na ang laro mo, mariing utos ng matanda. Tinignan ni Clarice ang tseke. Pagkatapos ay muling tumingin kay Armando. Umaasang gagawa ito ng hakbang. Umaasang ipaglalaban siya nito. Armando, pakiusap. Huminga ng malalim ang bilyonaryo. Nang muli niyang minulat ang kanyang mga mata, ang lamig nito ay tuluyan ng pumatay sa huling pag-asa ng dalaga. Kunin mo na ang pera, Clarice. Malamig at walang kaluluwang saad ni Armando. Umalis ka na. Tapos na ang kontrata natin. Parang nawala ng hangin sa buong mundo si Clarice, ang lalaking pinagkatiwalaan niya.
Ang lalaki inakala niyang natuto ng magmahal ay binitawan siya sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay upang isalbang sarili nitong imperyo. Hindi kinuha ni Clarice ang tseke. Tinignan niya si Armando na may labis na puot at sakit bago mabilis na tumalikod at tumakbo palabas ng boardroom. Ang bawat takbang niya palabas ng gusali ay sinasabayan ng hagulhol ng kanyang sugatang puso. Ang lihim na affair ay natapos sa pinakamasakit na paraan at ang pangarap ay tuluyan na naging isang abo. Ang ingay ng syudad ay unti-unti napalitan ng hampas ng hangin at ng huni ng mga kuliglig. Lumipas ang 2 buwan, simula nang gumuho ang mundo ni Clarice sa boardroom ng Vertusio Global. Sa tulong ng mga natitirang kakarampot na ipon mula sa kanyang marangal na pagtatrabaho bilang ang mapanganib na kasunduan, dinala ni Clarice ang kanyang may sakit na ina sa isang liblib na bayan sa Laguna. Isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya, walang nakakaalam sa kanyang nakaraan at walang sasalubong sa kanyang mga mapanghusgang tingin mula sa social media. Ayaw niya na may kinalaman pa sa mga Vertusio. Gabi-gabi sa tuwing natatapos ang kanyang mahabang araw, nakaupo si Clarice sa sulok ng kanilang maliit at lumang kusina habang tahimik na umiiyak. Ang bawat sulok ng kanyang isip ay sinasako pa rin ng mga alaala ni Armando, ang mabibigat nitong haplos, ang baritono nitong boses sa likod ng mga saradong pinto at ang huli nitong malamig na utos na tuluyang pumatay sa kanyang puso. Kunin mo ang pera, Clarice. Umalis ka na. Ang mga salitang yun ay tila isang laso na paulit-ulit na sumasariwa sa kanyang sugat. Ngunit sa kabila ng labis na sakit, kailangan niyang bumangon. Sa tulong ng mga mababait na lokal na mamamayan, nagawa niyang magtayo ng isang maliit at simpleng tindahan ng tinapay, ang Clarice Bakery. Mula sa madaling araw ay abala na siya sa pagmamasa ng harina, pagpapasok ng mga tray sa mainit na pugon at pag-asikaso sa mga bata at magsasakang bumibili sa umaga. Ang pagod sa pisikal na katawan ang ginagamit niyang panlaban upang wag nang maiyak sa pagod ng kanyang damdamin. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga bagong biling pandesal sa lalagyan, nakabukas ang isang lumang telebisyon sa sulok ng tindahan. Isang segment ng balita tungkol sa alta syudad ang biglang umalingaw-ngaw. Inaasahan ang pinakamalaking kasal ng taon sa susunod na buwan sa pagitan ng nag-iisang tagapagmana ng Vertusio Global Empires na si Armando Vertusio at ng magandang dalaga ng oil tycoon na si Cassandra Lopez. Napatigil ang kamay ni Clarice sa ere. Unti-unting humigpit ang kanyang hawak sa sipit ng tinapay hanggang sa manginig ang kanyang mga daliri. Sa screen ng telebisyon, pinakita ang mukha ni Armando. Ngunit sa kabila ng marangyang toksido nito, napansin ni Clarice na mas pumayat ang bilyonaryo. Wala ang dati naglalagablab na kislap na mga mata nito. Pinalitan ito ng isang malalim, walang buhay at tila patay na titig habang nakatayo sa tabi na nakangiting si Cassandra. Naramdaman ni Clarice ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, ngunit mabilis nang ibinaling ang kanyang kamay sa kanyang sariling tiyan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang puso na ngayon ay may maliit at unti-unting lumalaking umbok. Oo, buntis siya. Nalaman niya ito 1 linggo pagkatapos niyang lumayo sa Maynila. Anak nila ni Armando, ang bunga ng kanilang mga gabi sa dilim ng kanilang lihim na affair na nauwi sa trahedya. Pumatak ang isang buti ng luha mula sa mata ni Clarice patungo sa kanyang palad. Huminga siya ng malalim at pilit na pinatatag ang kanyang boses habang kinakausap ang buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Huwag kang maggalala, anak. Papalakin kita ng puno ng pag-ibig. Kahit na dalawa lang tayo ng lola mo, hindi kita pababayaan. Hindi mo kailangan ng isang ama na kayang talikuran ng sarili niyang puso para lang sa pera at kapangyarihan. Samantalang sa Maynila, sa loob ng pinakatoktok ng penthouse kung saan nagsimula ang lahat, ang buong silid ay nababalutan ng amoy ng alak at usok. Nakaupo si Armando sa sahig sa tabi ng malaking glass wall. May hawak na baso ng bourbon habang nakatingin sa kawalan ng syudad. Ang kanyang polo ay lukot-lukot at ang kanyang muka ay puno ng balbas. Hindi alam ni Clarice, ngunit gabi-gabi ay unti-unting nababaliw si Armando sa pangungulila. Ang pagpapalaya niya kay Clarice sa boardroom ay ang tanging paraang naisip niya upang protektahan ng dalaga mula sa kanyang ina, na noon ay nagbanta ng ipapakulong at ipapapatay si Clarice gamit ang mga bayarang tauhan kung hindi ito aalis. Pinili ni Armando na magmukhang masama at walang puso upang masigurong ligtas ang babaeng mahal niya. Subalit habang lumilipas ang mga araw at papalapit ang pilit na kasal kay Cassandra,
Napagtanto ng zillionaire na ang buhay na wala si Clarice ay hindi isang buhay. Ito ay isang dahan-dahang kamatayan. At sa mga sandaling iyon, isang matinding desisyon ang unti-unting nabuo sa kanyang nagagalit na isip. Ang gabi sa mansyon ng mga Vertusio ay nababalutan ng isang marangya ngunit nakakalasong atmosfera. Sa malawak na sala nakalatag ang mga huling detalye para sa kasal na gaganapin kinabukasan. Naroon si Madam Elizabeth, abala sa pakikipag-usap sa mga wedding planner, habang si Cassandra naman ay nakatayo sa gitna ng silid. Mayabang na sinusukat ang kanyang milyon-milyong halagang pangkasal na gown na gawa pa mula sa Pransya. Ang kislap ng mga dambuhalang diamante sa kanyang leeg ay tila ba sapat na upang bulagin ang sino mang titingin. Ngunit ang lahat ng kislap at tawanan ay biglang napawi nang bumukas ang dambuhalang pintuan ng mansyon. Pumasok si Armando. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat. Lumilika na nakakatulig na tunog sa marangyang marmol ng sahig. Hindi ito nakasuot ng formal na damit. Ang kanyang polo ay nakabukas ang unang 2 botones. Walang kurbata at ang kanyang muka ay may bakas ng puyat at bagsik. Ang kanyang mga mata ay tila 2 naglalagablab na uling sa dilim. Armando darling, mabutit dumating ka. Masayang bati ni Cassandra habang papalapit sa kanya. Pilit ay pinapakita ang gown. Tignan mo, bagay ba sa akin ang haba ng veil? Bagay ba ito sa magiging kasal natin bukas? Hindi siya tinignan ni Armando. Nilagpasan niya si Cassandra na tila ba isa lamang itong hangin at dire-diretsong huminto sa harap ng kanyang ina. Pinakansel ko na ang kasal. Lahat ng transaksyon sa simbahan, sa hotel at sa media pinatigil ko na. Malamig, patag, ngunit may nakakatindig na balahibong otoridad na pahayag ni Armando. Binitawan ni Madam Elizabeth ang hawak itong baso ng mamahaling wine na lumika ng matalim na tunog sa lamesa. Lahat ng tao sa silid ay napatigil kabilang na ang wedding planner na tila ba nakalimutang huminga. Anong sinabi mo, Armando? Sigaw ni Madam Elizabeth. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at gulat. Nababaliw ka na ba? Bukas ng kasal ninyo ni Cassandra. Ang lahat ng malalaking business partners natin sa buong mundo'y nandito na sa Maynila. Ang stocks ng Vertusio Global ay nakasalalay dito. Ano na lang ang sasabihin ng media? Wala akong pakialam sa media, sa mga business partners o kahit na sa buong Vertusio Global, mommy, sagot ni Armando. Ang kanyang panga ay nakatigas at ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may hatid na matinding bigat. Sa loob ng 30 taon, hinayaan ko kayo na kontrolin ang buhay ko. Hinayaan ko magdikta kayo kung sinong kakausapin ko, kung paano ako kikilos at kung anong pakakasalan ko. Pati ng pagpapaalis kay Clarice, hinayaan ko dahil natatakot ako na saktan niyo siya gamit ang marumi niyong kapangyarihan. Umakbang na mas malapit si Armando sa kanyang ina. Ang kanyang titig ay tila isang hatol ng kamatayan. Pero nagkamali ako. Ang pinakamalaking pagkakamali sa buong buhay ko ay ang hayaan siyang umiyak sa harap ng boardroom at isiping hindi ko siya kayang ipaglaban. Ang isipin na mas mahalaga ang pera ninyo kaysa sa kanya. Binalingan ni Armando si Cassandra na kasalukuyan ng umiiyak sa galit at hiya. Patawad, Cassandra. Hindi kita mahal at hindi kita pakakasalan. Ang puso ko ay pagmamay-ari ng isang babae lang. At kung hindi siyang makakasama ko, mas mabuting sunugin ko na lang ang buong imperyong ito. Armando, kapag lumabas ka sa pintuang yan, tatanggalan kita ng karapatan bilang CEO. Babawiin kong lahat ng yaman mo. Magiging pulubi ka. Pagbabanta ng kanyang ina, habang nanginginig ang buong katawan sa tindi ng puot. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng zillionaire. Nilapag niyang kanyang gintong susi ng kumpanya at ang kanyang corporate ID sa ibabaw ng lamesa. Kunin mo, ma'am. Pinapasa ko ng pamamahala sa vice-presidente. Ang kinuha ko lang ay ang perang pinagtrabahuhan ko gamit ang sarili kong mga kamay. At simula ngayong gabi, hindi na ako isang Vertusiong sunod-sunuran sa inyo. Tinalikuran ni Armando ang mansyon ng walang pag-aanilangan. Pagpasok niya sa kanyang sasakyan, agad niyang tinawagan ng kanyang pinagkakatiwala ang pribadong investigador na matagal niya nang binabayaran sa ilalim ng lamesa. Hanapin niyo si Clarice, utos ni Armando. Ang kanyang baritonong boses ay puno ng desperasyon at nagmamadaling emosyon. Wala akong pakialam kung magkanong magagastos ko. Kahit saang sulok ng Pilipinas, kahit saang bundok o liblib ng bayan siya nagtago, hanapin niyo siya. Huwag kayong babalik sa harap ko nang walang lokasyon niya. Dahil kung hindi ko siya makikita,
Hindi ko alam kung anong kaya kong gawin sa sarili ko. Lumipas ang 2 linggo na walang tulog na paghahanap. Bawat bayan, bawat probinsya at bawat istasyon ng bus ay tinunton ng mga tauhan ni Armando. Hindi kumakain ng maayos ang bilyonaryo. Palagi itong nakatitig sa cellphone, umaasa sa bawat tunog na notification. Unti-unti na siyang pinapatay ng sarili niyang konsensya at ng matinding pangungulila kay Clarice. At sa wakas, sa 14 na araw ng paghahanap, habang ang ulan ay malakas na pumapatak sa bintana ng kanyang pansamantalang kondo, isang tunog ng email ang bumasag sa katahimikan. Mabilis na binuksan ni Armando ang mensahe. May attached na larawan mula sa isang maliit na bayan sa Laguna. Nang bumukas ang larawan, parang tumigil ang pagtibok ng puso ni Armando. Isang simpleng bakery na gawa sa kahoy ang nakasaad doon, at sa tapat ng tindahan nakatayo si Clarice. Nakasuot ito ng isang simpleng apron, may konting harina sa kanyang pisngi at may matamis ngunit malungkot na ngiti habang nag-aabot ng tinapay sa isang maliit na bata. Ngunit hindi ang harina o ang tindahan ang nakakuha ng buong atensyon ng zillionaire, kundi ang kamay ni Clarice na dahan-dahang nakapatong at halatang umbok ng pagbubuntis. Isang butil ng luha ang dumana sa pisngi ni Armando Vertusio. Ang lalaking hindi kailanman nakitang umiyak ng kahit na sino. Napahawak siya sa screen ng kanyang laptop. Hinahaplos ang mukha ng dalaga sa larawan. "Buntis ka. Ang anak natin," bulong ni Armando. Ang kanyang boses ay napuno ng pinaghalong labis sa sakit at walang kapantay na ligaya. "Patawad, aking reyna. Maghintay ka dahil parating na ang lalaking handang pumatay at mamatay para lang sa inyo ng mga anak natin." Isang siksik at madilim na hapon ang dumaong sa bayan ng San Antonio sa Laguna. Ang malakas na bugso ng hangin ay nagdala ng mabibigat na patak ng ulan na walang awang humahampas sa bubungang yari sa luma at kinakalawang na yero. Sa loob ng Clarice Bakery, abala si Clarice sa pag-aayos ng mga bagong hurnong pandesal at monay. May konting bahid ng harina sa kanyang kanang pisngi at ang kanyang buhok ay maayos na nakatali upang hindi makasagabal sa pagtatrabaho. Ang kanyang ina ay kasalukuyang mahimbing na natutulog sa maliit na silid sa likod ng tindahan. Salamat sa malamig na panahon. Habang nilalagay ni Clarice ang huling tray ng tinapay sa glass display, bigla siyang nakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Isang matinding panginginig sa kanyang dibdib na tila ba dinaluin ng kuryente ang kanyang buong sistema. Ito ang parehong kabang naramdaman niya noong gabi na unang magtagpo ang kanilang mga mata ni Armando sa marangyang hotel ng ballroom. Isang matalim at malakas na tunog ng preno ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa gitna ng ingay ng ulan. Isang marangya, nakikinang na itim na SUV ang huminto ng pabigla ng direkta sa tapat ng kanyang maliit na tindahan. Ang sasakyan yon ay napakalaki, napakamahal at masyadong kapansin-pansin para sa isang simpleng baryong putikan. Bumukas ang pinto ng dambuhalang sasakyan. Isang lalaki ang bumaba, walang hawak na payong, walang kahit na anong proteksyon laban sa bagsik ng ulan. Si Armando Vertusio. Nalalaki ang mga mata ni Clarice. Nabitawan niyang hawak na pilak na sipit ng tinapay na lumika ng matunog na kalansing sa sahig. Parang huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang lalaking gabi-gabi niyang pinagdarasal nakalimutan. Ang lalaking sumira sa kanyang dignidad ay kasalukuyang naglalakad patungo sa kanyang direksyon. Basang-basa ng ulan ang mamahaling polo nito na nakadikit na sa kanyang matikas na dibdib. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay may bakas na matinding pagod, puyat at pangungulila. Ngunit ang kanyang mga mata, ang matatalim na mga matang yon ay nakatitig ng mariin kay Clarice na tila ba natatakot na maglaho ito tulad ng isang bula. "Clarice," tawag ni Armando. Ang kanyang baritonong boses ay nanginginig, halos malunod sa ingay ng ulan, ngunit malinaw na bumasag sa puso ng dalaga. Mabilis na umatras si Clarice patungo sa sulok ng kanyang counter. Pilit na nagtatayo ng pader sa pagitan nila upang protektahan ang kanyang sarili. Armando, anong ginagawa mo dito? Paano mo ko nahanap? Umalis ka na. Pakiusap, umalis ka na. May kasal ka pang dapat balikan sa Maynila. Pakasalan mo na si Cassandra at iwan mo na kami."
Hindi nakinig si Armando. Humakbang siya ng malalaki at pumasok sa loob ng maliit na bakery. Nagpakalat ng bakas ng tubig at putik sa sahig. Bago pa man makatakbo si Clarice patungo sa pinto ng kanilang bahay, marahas ngunit may labis na pag-ingat na hinawakan ni Armando ang dalawang kamay ng dalaga. Ang init ng palad ng bilyonaryo ay tila ba lalong nagpaiyak kay Clarice. Walang kasal na naganap, Clarice. Pinakansal ko ang lahat. Determinadong pahayag ni Armando habang ang kanyang mga mata ay nagsisimula na magtubig. Tinalikuran ko na ang Virtusio Global. Tinalikuran ko ang aking ina, ang aking yaman, ang aking posisyon bilang CEO. Tinalikuran kong buong imperyo para lang sa'yo. Napatigil si Clarice, gulat na gulat at hindi makapaniwala sa mga salitang lumalabas sa bibig ng lalaki. Ano? Bakit mo gagawin yon? Ikaw si Armando Virtusio, ang pera't kapangyarihan ng buhay mo. Sa halip na sumagot, dahan-dahang ibinaba ni Armando ang kanyang tingin sa tiyan ni Clarice nang makita niyang malapitan ng bilugang umbok sa ilalim ng simpleng apron ng dalaga. Tuluyan na nanghinang zillionaire. Dahan-dahan siyang lumuhod sa basang sahig ng bakery. Sa harap mismo ng isang ordinaryong babae, ipinatong niyang kanyang nanginginig na kanang palad sa tiyan ni Clarice, habang ang kanyang mga luha ay malayang humahalo sa patak ng ulan sa kanyang mukha. Dahil na-realize ko na walang silbi ang lahat ng yaman sa mundo. Kung wala ka sa tabi ko, Clarice. Bulong ni Armando, ang kanyang boses ay napuno ng labis na sakit at pagsisisi. Patawad kung naging mahina ako nung una sa boardroom. Patawad kung hinayaan kong isipin mo na hindi kita kayang ipaglaban. Ginawa ko lang yon dahil binantaan ka ni Mom na ipapapatay ka niya. Natakot ako na mawala ka. Pero mas mamamatay pala ako kapag araw-araw kitang hindi nakikita. At ngayong alam ko na may anak tayo. Patawad, my queen. Umiyak ng malakas si Clarice. Lahat ng galit, puot at matinding sakit na itinago niya sa loob ng maraming buwan sa probinsya ay biglang natunaw sa init na mga luha at haplos ni Armando sa kanyang tiyan. Napahawak siya sa gulugulong buhok ng bilyonaryo habang patuloy ito na humihingi ng kapatawaran sa kanyang paanan. Armando, totoo ba ito? Hindi ba ito panaginip? Hindi mo na ba ako iiwan sa dilim bilang isang hidden affair? Hagulhol ni Clarice. Inangat ni Armando ang kanyang muka. Tumayo at kinabig si Clarice para sa isang napakahigpit at emosyonal na yakap. Isinandal niya ang kanyang muka sa leeg ng dalaga. Tila ba doon lang siya muling nakahinga pagkatapos ng mahabang panahon. Hinding-hindi na, Clarice. Nandito na ako at sa harap ng buong mundo, ipaglalaban ko kayo ng anak natin. Kahit naubusin ko ang aking huling lakas. Sa gitna ng rumaragasang ulan sa maliit na bahay ng Laguna, ang dalawang pusong pinaglayo ng karangyaan ay muling nagtagpo at ang pagkakataong ito ay wala ng kontratang makakapigil sa kanilang pag-ibig. Ang kapayapaang natagpuan ni Armando at Clarice sa probinsya ay tila isang maikling panaginip bagong huling pagbabadya ng unos. Lumipas ang 3 araw mula nang dumating ang bilyonaryo. Ngunit ang balita tungkol sa pag-abandona niya sa kasalat sa buong korporasyon ay naging mitya ng isang pambansang iskandalo. Hindi matanggap ni Madam Elizabeth na ang kanyang nag-iisang tagapagmana ay sumama sa isang ordinaryong babae at tuluyang tinalikuran ang imperyong binuo ng kanilang dugo. Isang maagang umaga, habang ang hamog ay nakabalot pa sa mga dahon, iyanig ang tahimik na baryo ng Laguna nang pagdating ng 3 mararangyang sasakyan. Mula dito ay bumaba si Madam Elizabeth kasamang kanyang abogado at 6 na armadong personal na bodyguard. Ang kanyang mukha ay tila yelo sa lamig at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit nang pumasok siya sa maliit na bakuran ng bakery. Armando! Sigaw ng matanda. Ang boses ay pumuno sa kapaligiran. Agad na lumabas si Armando mula sa loob. Hinarangan ng pinto at itinago si Clarice sa kanyang likuran. Ang kanyang panga ay nakakuyom at ang kanyang katawan ay nakahanda sa anumang banta. Mom, sinabi ko na sa'yo. Tapos na tayo. Wala na akong kinalaman sa kumpanya. Hinding-hindi ko papayagan na bastusin mo ang pangalan natin para lang sa babaeng ito. Galit na tugon ni Madam Elizabeth. Sabay turo kay Clarice na nanginginig ngunit pilit na nagpapakatatag habang hawak ang kanyang tiyan. Inilabas ng abogadong isang legal na dokumento. Nanditong utos ng korte at mga kasunduan. Kung hindi ka babalik sa Maynila ngayon din, sisiguraduhin ko mabubulok sa kulungan ng pamilya ng babaeng yan sa kasong pagnanakaw at extortion.
Gagamitin kong lahat ng koneksyon ko para wasakin ang buhay nila. Nang marinig ang banta ng kanyang pamilya, humakbang si Clarice at pagtingin sa matanda. Ang takot na naramdaman niya noon sa boardroom ay napalitan ng tapang ng isang ina. Madam Elizabeth, maaring wala kaming yaman, ngunit hindi niyo hawak ang aming dignidad. Hindi ko kinuhang pera niyo noon at hindi ko kailangan ng pera niyo ngayon. Kung akala ninyo ay matatakot niyo ako para ipamigay ang lalaking mahal ko at ang ama ng anak ko, nagkakamali kayo. Anak? Napatingin si Madam Elizabeth sa umbok ng tiyan ni Clarice. Saglit na rumisponde ang gulat sa kanyang muka, ngunit mabilis itong napalitan ng mas matinding puot. Isang bastardo! Hindi ko kilalanin ang dugong nanggaling sa isang tulad mo! Mom, enough! Ang boses ni Armando yung malingaw na tila kulog. Humakbang siya na mas malapit sa kanyang ina. Ang titig niya ay napuno na nakakatakot na bagsik na nagpaatras maging sa mga bodyguard. Subukan mo saktan ng asawa ko at ang anak ko. At sisiguraduhin kong ako mismo magpapabagsak sa Virtusio Global gamit ang lahat ng lihim at maruruming transaksyon na alam ko sa kumpanyang yan. Alam mo kung anong kaya kong gawin, Mommy? Pag mo kong subukan bilang isang kaaway. Napatigil si Madam Elizabeth. Nakita niya sa mga mata ng kanyang anak ang determinasyong pumatay at mamatay para sa pamilyang pinili nito. Napagtanto ng matanda na tuluyan nang nawala si Armando. Ang kontrol na hawak niya sa loob ng 3 dekada ay tuluyang nadurog. Sumama ka sa basurang yan. Pagdusa kayo sa hirap. Galit na huling hirit ni Madam Elizabeth bago padabog na tumalikod at sumakay sa kanyang sasakyan. Kasunod ang kanyang mga tauhan, ang kanilang pag-alis ay nag-iwan ng alikabok, ngunit kasabay nito ang tuluyang paglaya ni na Armando at Clarice mula sa gapos ng nakaraan. Paglipas ng 1 taon, ang simoy ng hangin sa Laguna ay napakatamis. Ang maliit na Clarice Bakery ay mas lumaki na ngayon. May malawak na garden cafe sa gilid kung saan madalas tumambay ang mga lokal na residente. Si Armando hindi naging pulube gamit ang kanyang sariling talino at natitirang personal na ipon na malayo sa yaman ng mga Virtusio. Nagawa niya magtayo ng isang maliit ngunit matagumpay na organic agricultural business sa probinsya. Wala na siyang suot ng mamahaling tuksido, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng kalusugan, ngiti at tunay na kapayapaan. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga kung saan may nakataling duyan, nakaupo si Clarice habang karga-karga ang isang napakagandang sanggol na lalaki, si Armando Jr. Ang bata may asul na itim na mga mata ng kanyang ama, ngunit may matamis na ngiti ng kanyang ina. Lumapit si Armando mula sa likod at may dalang mainit na kape at sariwang bake na tinapay. Naupo siya sa tabi ni Clarice at banayad na hinalikan ang noo ng kanyang asawa. Bago dahan-dahan pinaglaruan ang maliit na daliri ng kanilang anak. Masaya ka ba dito, aking Reyna? Bulong ni Armando habang nakatingin sa magandang tanawin ng bundok at ng kanilang simpleng tahanan. Humarap sa kanya si Clarice. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na kaligayahan. Higit pa sa sapat, Armando. Ang buhay na malaya kasama ka at ang anak natin, ito ang tunay na imperyo ng pangarap ko. Niyakap sila ng mahigpit na Armando sa ilalim ng gintong sikat ng araw. Ang kanilang kwentong nagsimula sa isang mapanganib na kasunduan at lihim na affair sa dilim ay nagtapos sa isang maliwanag at walang katapusang bagong simula. Elizabeth, POV. Para sa akin, ang mundo ay isang malaking chessboard kung saan ang bawat galaw ay dapat pinag-iisipan at may katumbas na kita. Simula nang pumanaw ang aking asawa, ako nang nag-iisang humawak sa timon ng Virtusio Global Empires. Sa maras na mundo ng negosyo, walang puwang ang emosyon. Tinuruan ko si Armando na maging matigas, malamig at kalkulado dahil yun lang ang tanging paraan para manatili ang aming pamilya sa pinakatuktok na lipunan. Para sa akin ang pag-ibig ay isang marupok na kahinaan na kaya mapabagsak sa isang imperyong binuo ng dugo at pawis. Kaya naman ang malaman kong tungkol sa lihim na ugnayan nila ng isang hamak na assistant na si Clarice, naramdaman kong matinding pagbabanta. Paano ang aking nag-iisang tagapagmana, ang bilyonaryong hinuhubog ko na maging hari, ay magpapasakop sa isang babaeng galing sa hirap? Sa loob ng boardroom, ginamit kong buong bigat ng aking kapangyarihan upang durugin ang dignidad ng dalaga. Inalipusta ko siya, binalandra ko sa mukha niyang tseke. Sa mga sandaling yun, buong puso akong naniwalang ililigtas kong aking anak mula sa isang malaking pagkakamali na sisira sa aming pangalan. Ngunit nagkamali ako. Ang akala kong tagumpay ay siyang naging mitya ng sarili kong pagkawasak. Lumipas ang isang mahabang taon,
matapos akong palayasin ni Armando sa bakuran ng maliit na bakery sa Laguna. Sa loob ng 1 taon na yon, unti-unting gumuho ang kahulugan ng aking buhay. Hawak kong buong Vertusio Global at patuloy na lumalago ang aming ari-arian. Ngunit ang dambuhal at marangyang mansyon ng mga Vertusio ay naging parang isang malamig at madilim na libingan. Walang Armando naglalakad sa mga pasilyo. Walang baritonong boses ng aking anak ang umaalingaw sa hapagkainan. Gabi-gabi ako nakaupo sa aking silid, tinitignan ang mga lumang larawan ni Armando nung bata pa siya, bago ko siya gawing isang robot na walang emosyon. Sa unang pagkakataon sa aking 7 dekada, sa mundong ito naramdaman ko ang isang matinding katotohanan. Ako ay mayaman, ngunit ako ang pinakapulubing ina sa buong daigdig. Nawala sa akin ang aking nag-iisang anak dahil sa aking kasakiman sa pera at kapangyarihan. Isang hapon, hindi ko na matiis ang nakakabinging katahimikan ng aking buhay. Lihim ako nagtungo muli sa Laguna. Sa pagkakataong ito, walang mamahaling sasakyang nakasunod, walang mga armadong bodyguard at walang abogado. Sumakay ako sa isang simpleng taxi at pinanood sila mula sa malayo. Mula sa bintana ng sasakyan, nakita ko si Armando. Ang aking anak na hindi ko malang nakitang ngumiti o tumawa na magtrabaho siya sa tabi ko sa kumpanya ay kasalukuyang nakasalampak sa damuhan. Hawak niya isang maliit na sanggol na lalaki. Tinataas ito sa ere habang kanyang muka'y nababalutan ng walang kapantay na ligaya. At sa tabi niya, nakatayo si Clarice at may hawak na tray ng mga bagong bake na tinapay habang nakatingin siya magama ng may labis na pagmamahal. Doon tuluyang nadurog ang natitirang kapalaluan sa aking puso. Napagtanto ko na ang tunay na imperyo ni Armando ay hindi naglalaki ang gusali sa Maynila. Ang tunay niyang imperyo, ang kanyang tunay na kayamanan ay ang pamilyang binuo niya sa piling ng babaeng hinamak ko at tinuring kong basura. Dahan-dahan akong bumaba sa sasakyan. Ang aking marangyang sapatos ay lumubog sa putika ng probinsya. Ngunit hindi ko na yung pinansin. Nang mapansin ni Armando ang aking presensya, nakita kung paano kaagad tumigas ang kanyang katawan. Mabilis siyang humakbang papunta sa harap. Hinarangan si Clarice at ang sanggol, handa na namang makipaglaban sa akin para protektahan ang kanyang pamilya. Ang pagtatanggol niyang yun ay nagpabaha ng luha sa aking mga mata. Sa halip na sumigaw magbanta, ibinaba kong aking ulo sa harap nila. Patawad, ang tanging salitang lumabas sa aking nanginginig na bibig habang umaagos ang aking mga luha. Patawad Armando. Patawad Clarice, dahil naging bulag ako sa yaman at nakalimutan ko kung paano maging isang ina. Kung may natitira pa kayong puwang sa inyong mga puso, pakiusap, hayaan niyo ako na maging lola sa aking apo. Gusto kong bumawi sa aking mga pagkakamali. Ang akala kong galit at pagtaboy na isasagot sa akin ni Clarice ay hindi naganap. Sa halip binigay niya ang sanggol kay Armando at dahan-dahang lumapit sa akin. Nilapitan niya ako at binigyan ng isang mainit at mahigpit na yakap. Ang yakap na yon mula sa kanyang nagpatunay sa akin na ang babaeng galing sa hirap ay may pusong mas ginto at mas marangya sa lahat ng ari-arian. Biglang patunay na aking taus-pusong pagsisisi, ginamit kong natitirang yaman para ihanda ang pinakamagandang regalo para sa kanila. Hindi ko na sila pinilit na bumalik sa corporate world kung saan sila nasaktan. Sa halip ako mismo nag-asikas at nagpondo sa kanilang nalalapit na engranding beach wedding sa isang eksklusibong isla. Isinaayos ko rin ang legal na paglilipat ng kalahati ng aking personal na shares sa pangalan ng aking apo na si Armando Jr. upang masiguro ng kanyang kinabukasan ay protektado habang hinahayaan ng aking anak na mamuhay sa kapayapaang pinili niya. Ngayong gabi, habang nakatayo ako sa tabing dagat, suot ang aking simpleng gown at karga-karga ang aking natutulog na apo. Pinanood ko si Armando at si Clarice na naglalakad patungo sa altar sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang aking puso ay sa wakas ay nakatagpo na ng tunay na kapayapaan. Natutunan ko ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko, kung hindi sa dami ng pag-ibig na handa mong ibigay at tanggapin. Ang aking anak ay ganap ng malaya at ako sa wakas ay naging isang tunay na ina. Sa totoo lang, may napakahalagang aral tayong mapupulot sa obrang ito. Ipinakita sa atin ni Armando at Clarice na ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanya, sa dami ng pera sa bangko o sa kinang ng mga diamante sa leeg. Ang pinakamarangyang imperyo na maaari nating itayo sa mundong ito
ay ang pamilyang binuo ng may katapatan, respeto at wagas na pagmamahal. Kaya para sa ating mga listeners ngayon, huwag nating ipagpapalit ang mga tao nagpapahalaga sa atin para lang sa material na bagay o sa dikta ng ibang tao. Dahil sa huli, ang pera ay madaling kitain, ang kapangyarihan ay lumilipas. Ngunit ang isang tapat na pusong handang manatili sa tabi mo sa hirap at ginhawa, yan ang tunay na kayamanan na walang katumbas na halaga. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa akin sa bawat kabanata. Ako pong muli ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Maria. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at pindutin ang bell notification. I-comment nyo na rin sa ibaba kung anong bahagi ng kwentong pinaka nagpapaiyak sa inyo. Magkita-kita po tayo sa susunod nating kwento. Hanggang sa muli mga karava.